Exodus Kapitulo 11. Ang kamatayan ng mga panganay na lalaki sa Ehipto. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Padadalhan ko ng isa pang salot ang Faraon at ang Ehipto. Pagkatapos nito, paaalisin na niya kayo. Itataboy pa niya kayo dahil gusto niyang makaalis agad kayo. Sabihin mo sa mga Israelita, lalaki man o babae, na humingi sila ng mga alahas na pilak at ginto sa mga kapitbahay nila na Egyptyo. Nilob ng Panginoon na maging mabait ang mga Egyptyo sa mga Israelita. At iginalang si Moises ng mga opisyal ng Faraon at ng mga mamamayan ng Ehipto. Kaya sinabi ni Moises sa Faraon, ito ang sinasabi ng Panginoon, dadaan ako sa Ehipto mga bandang hating gabi, at mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki sa Ehipto, mula sa panganay ng Faraon na papalit sa kanyang trono, hanggang sa panganay ng pinakamababang aliping babae. Mamamatay din ang lahat ng panganay ng mga hayop. Maririnig ang matinding iyakan sa buong Ehipto na hindi pa nangyayari kailanman at hindi na mangyayari pang muli. Pero magiging tahimik ang mga Israelita, kahit tahol ng aso ay walang maririnig. Sa pamamagitan nito, malalaman ninyo na iba ang pagtrato ng Panginoon sa mga Israelita at sa mga Egyptyo. Lahat ng iyong mga opisyal ay lalapit sa akin na nakayuko at magsasabi, umalas ka na at isama mo ang mga mamamayang sumusunod sa iyo. Pagkatapos nito, aalis na ako. At umalis si Moises sa harapan ng galit na Faraon. Sinabi noon ng Panginoon kay Moises, hindi maniniwala ang Faraon sa iyo, para marami pang himala ang magawa ko sa Ehipto. Ginawa nila Moises at Aaron ang mga himalang ito sa harap ng Faraon, pero pinatigas ng Panginoon ang puso ng Faraon, at hindi pinayagan ng Faraon na umalis ang mga Israelita sa kanyang bansa. Exodus Kapitulo 12. Ang paglampas ng anghel. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron doon sa Ehipto, mula ngayon, ang buwan na ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Ipaalam ninyo sa buong kapulungan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwan na ito, maghahanda ang bawat pamilya ng isang tupa o kambing. Kung maliit lang ang isang pamilya at hindi makakaubos ng isang tupa, maghati sila ng kapitbahay niya. Hatiin nila ito ayon sa dami nila at ayon sa makakain ng bawat tao. Kailangang piliin ninyo ang lalaking kambing o tupa na 1 taon pa lang at walang kapintasan. Alagaan ninyo ito hanggang sa dapit hapon ng ika-14 na araw ng buwan. Ito ang panahon na kakatayin ng buong kapulungan ng Israel ang mga hayop. Pagkatapos, kunin ninyo ang dugo nito at ipahid sa ibabaw at sa gilid ng hamba ng mga pintuan ng mga bahay na kakainan ninyo ng mga tupa. Sa gabing iyon, ang kakainin ninyo ay ang nilitsong tupa, mapapait na gulay at tinapay na walang pampaalsa. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang karne kundi litsanan ninyo ito ng buo kasama ang ulo, paa at mga lamang loob. Ubusin ninyo ito, at kung may matira kinaumagahan, sunugin ninyo. Habang kumakain kayo, handa na dapat kayo sa pag-alis. Isuot ninyo ang inyong mga sandalyas at hawakan ang inyong mga baston, at magmadali kayong kumain. Ito ang pista ng paglampas ng anghel na ipagdiriwang ninyo bilang pagpaparangal sa akin. Sa gabing iyon, dadaan ako sa Ehipto at papatayin ko ang lahat ng panganay na lalaki ng mga Egyptyo pati na ang panganay ng kanilang mga hayop. Parurusahan ko ang lahat ng Diyos ng Ehipto. Ako ang Panginoon. Ang dugong ipinahid ninyo sa hamba ng pintuan ninyo ang magiging tanda na nakatira kayo roon. Kapag nakita ko ang dugo, lalampasan ko ang bahay ninyo, at walang salot na sasapit sa inyo kapag pinarusahan ko ang Ehipto. Dapat ninyong tandaan ang araw na ito magpakailanman. Ipagdiwang ninyo ito taon-taon bilang pista ng pagpaparangal sa akin. Ang tuntuning ito ay dapat ninyong sundin hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Sa loob ng 7 araw, kakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw, alisin ninyo ang lahat ng pampaalsa sa bahay ninyo, dahil ang sinumang kumain ng tinapay na may pampaalsa mula sa una hanggang sa ika-7 araw ay hindi ituturing na kabilang sa Israel. Sa una at sa ika-7 araw, magtipon kayo para sumamba sa akin. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon, maliban na lamang sa paghahanda ng pagkain na kakainin ninyo. Ito lang ang gagawin ninyo. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, dahil magpapaalala ito sa inyo ng araw na inilabas ko ang bawat lahi ninyo mula sa Ehipto. Ipagdiwang ninyo ito magpakailanman bilang tuntunin na dapat sundin hanggang sa mga susunod pang henerasyon.
Simulan ninyong ipagdiwang ito sa dapit hapon ng ika-14 na araw ng unang buwan hanggang sa dapit hapon ng ika-21 araw. Kakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa. Sa loob ng 7 araw, dapat walang makitang pampaalsa sa bahay ninyo. Ang sinumang kumain ng tinapay na may pampaalsa, katutubo na Israelita man o hindi ay ituturing na hindi nakabilang sa mamamayan ng Israel. Huwag na huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa sa panahon ng pista, saan man kayo nakatira. Pagkatapos, ipinatawag ni Moises ang lahat ng tagapamahala ng Israel at sinabi, sabihin ninyo sa lahat ng pamilya ninyo na kumuha sila ng tupa o kambing at katayin nila para ipagdiwang ang pista ng paglampas ng anghel. Patuluin ninyo ang dugo nito sa mangkok. Pagkatapos, kumuha kayo ng mga sanga ng aisopo at isawsaw ito sa dugo, at ipahid sa ibabaw at gilid ng hamba ng pintuan ninyo. At walang lalabas sa mga bahay ninyo hanggang umaga, dahil dadaan ng Panginoon sa Ehipto para patayin ang mga panganay na lalaki ng mga Egyptyo. Pero kapag nakita ng Panginoon ang dugo sa ibabaw at sa gilid ng hamba ng mga pintuan ninyo, lalampasan lang niya ang mga bahay ninyo at hindi niya papayagan ang mamumuksa na pumasok sa mga bahay ninyo at patayin ang inyong mga panganay na lalaki. Ang tuntuning ito ay dapat ninyong sundin at ng inyong mga salinlahi magpakailanman. Ipagpatuloy pa rin ninyo ang seremonyang ito kapag nakapasok na kayo sa lupaing ipinangako ng Panginoon na ibibigay sa inyo. Kapag nagtanong ang mga anak ninyo kung ano ang ibig sabihin ng seremonyang ito ang isasagot ninyo. Pista ito ng paglampas ng anghel bilang pagpaparangal sa Panginoon, dahil nilampasan lang niya ang mga bahay ng mga Israelita sa Ehipto nang patayin niya ang mga Egyptyo. Pagkatapos magsalita ni Moises, yumukod ang mga Israelita at sumamba sa Panginoon. At sinunod nila ang iniutos ng Panginoon kina Moises at Aaron. Nang heting gabing iyon, pinatay ng Panginoon ang lahat ng panganay na lalaki sa Ehipto mula sa panganay ng Faraon, na tagapagmana ng kanyang trono, hanggang sa panganay ng mga bilanggo na nasa bilangguan. Pinatay din niya ang lahat ng panganay ng hayop. Nang gabing iyon, nagising ang Faraon at ang kanyang mga opisyal, at ang lahat ng Egyptyo. At narinig ang matinding iyakan sa Ehipto, dahil walang bahay na hindi namatayan. Nang gabi ring iyon, ipinatawag ng Faraon sila Moises at Aaron at sinabi, umalis na kayo. Lisanin na ninyo ang aking bansa. Umalis na kayo at sumamba sa Panginoon, gaya ng ipinapakiusap ninyo. Dalhin ninyo ang mga hayop ninyo, gaya rin ng pakiusap ninyo at umalis kayo. Pero ipanalangin ninyo na kawan ako ng inyong Diyos. Pinagmadali ng mga Egyptyo ang mga Israelita na umalis sa kanilang bansa, dahil sabi nila, kung hindi kayo aalis, mamamatay kaming lahat. Kaya dinala ng mga Israelita ang mga minasa nilang harina na walang pampaalsa na nakalagay sa lalagyan. Ibinalot nila ito sa mga damit nila at pinasan. Sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila ni Moises na humingi sa mga Egyptyo ng mga alahas na pilak at ginto, at mga damit. Nilob ng Panginoon na maging mabuti ang mga Egyptyo sa mga Israelita, kaya ibinigay ng mga Egyptyo ang mga hinihingi nila. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang mga ari-arian ng mga Egyptyo. Naglakbay ang mga Israelita mula Ramses papuntang Sukot. Mga 600,000 lahat ang lalaki, hindi pa kabilang dito ang mga babae at mga bata. Marami ring mga dayuhan ang sumama sa kanila at marami silang dinalang hayop. Nang huminto sila para kumain, nagluto sila ng tinapay na walang pampaalsa mula sa minasang harina na dala nila galing sa Ehipto. Hindi ito nalagyan ng pampaalsa dahil pinagmadali sila ng mga Egyptyo na umalis at wala na silang panahong hintayin pa ang pag-alsa ng minasang harina. Nanirahan ang mga Israelita sa Ehipto ng 430 taon. Sa huling araw ng 430 taon, umalis sa Ehipto ang buong mamamayan ng Panginoon. Nang gabing umalis ang mga Israelita sa Ehipto, binantayan sila ng Panginoon buong gabi. Kaya katulad ng gabing iyon taon-taon, magpupuyat ang lahat ng mga Israelita bilang pagpaparangal sa Panginoon at gagawin nila ito hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Ang mga tuntunin tungkol sa pista ng paglampas ng anghel. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, ito ang mga tuntunin tungkol sa pista ng paglampas ng anghel. Hindi dapat kumain ng mga dayuhan ng mga pagkaing inihanda sa pistang ito. Makakakain ang lahat ng aliping binili kung natuli sila, pero hindi maaaring kumain ang mga upahang trabahador at ang mga dayuhan.
Dapat itong kainin sa loob ng bahay kung saan ito inihanda, hindi dapat ilabas ang karne sa bahay, at huwag babaliin ang buto nito. Dapat itong ipagdiwang ng buong mamamayan ng Israel. Kung may dayuhan na naninirahang kasama ninyo na gustong makipagdiwang ng pista ng paglampas ng anghel sa pagpaparangal sa Panginoon, kailangang tuliin ang lahat ng lalaki sa sambahayan niya. At maaari na siyang makasama sa pagdiriwang bilang isang katutubong Israelita, pero hindi maaaring makipagdiwang ang taong hindi natuli. Ang tuntuning ito ay para sa lahat sa mga katutubong Israelita at sa mga dayuhang naninirahang kasama ninyo. Sinunod ng lahat ng mga Israelita ang iniutos ng Panginoon kina Moises at Aaron. At ng araw na iyon, inilabas ng Panginoon ang bawat lahi ng Israel mula sa Ehipto. Exodus Kapitulo 13. Ang pagtatalaga sa mga panganay na lalaki. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Italaga niyo sa akin ang lahat ng panganay na lalaki ng mga Israelita at ang panganay ng lahat ng hayop." Pagkatapos, sinabi ni Moises sa mga tao, "Alalahanin ninyo ang araw na ito, ang araw na inilabas kayo sa Ehipto mula sa pagkaalipin. Sapagkat inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa. Alalahanin ninyo ang araw na ito ng buwan ng Abib, ang araw na inilabas kayo sa Ehipto. Dapat nyo itong ipagdiwang kapag dinala na kayo ng Panginoon sa lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoaryo, Hivo at mga Jebuso. Ito ang lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno na ibibigay sa inyo. Maganda at masaganang lupain na ito. Sa panahon ng pagdiriwang ninyo, kakain kayo ng tinapay na walang pampaalsa sa loob ng 7 araw, at sa ika-7 araw ninyo sisimulang idaos ang pista para sa Panginoon. Huwag na huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng 7 araw, at wala dapat makikitang pampaalsa sa inyo o kahit saan sa lugar ninyo. Sa panahon ng pagdiriwang ninyo, ipaliwanag nyo sa inyong mga anak na ginagawa ninyo ito para ipagdiwang ang ginawa ng Panginoon nang inilabas niya kayo sa Ehipto. Ang pistang ito ay katulad ng isang tatak sa inyong mga kamay o sa inyong mga noo na magpapaalaala sa inyo na dapat ninyong sabihin sa iba ang mga utos ng Panginoon, dahil inilabas niya kayo sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya ipagdiwang ninyo ang pistang ito sa itinakdang panahon bawat taon. Kapag dinala na kayo ng Panginoon sa lupain ng mga Kananeo na ipinangako niyang ibibigay sa inyong mga ninuno at sa inyo, italaga niyo sa Panginoon ang inyong mga panganay na lalaki at pati na rin ang panganay ng inyong mga hayop, dahil pag-aari ito ng Panginoon. Maaaring pabyusan sa Panginoon ang mga panganay ng mga asno sa pamamagitan ng pagpapalit nito ng tupa. Pero kung hindi ninyo ito ubusin, kailangang patayin ang asno sa pamamagitan ng pagbali sa leeg nito. Maaari rin ninyong pabyusan ang inyong mga panganay na lalaki. Sa hinaharap, kapag tinanong kayo ng anak ninyo kung bakit ninyo ito ginagawa, sabihin ninyo sa kanila, "Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, inilabas niya kami sa Ehipto kung saan kami inalipin. Nang hindi pa kami pinapayagan ng Faraon na umalis, pinatay ng Panginoon ang lahat ng panganay na lalaki sa Ehipto, maging tao o hayop. Ito ang dahilan kung bakit inihahandog namin sa Panginoon ang lahat ng panganay na lalaki ng aming mga hayop at tinutubos namin ang mga panganay naming lalaki." Ang seremonyang ito ay tulad ng tatak sa inyong mga kamay o sa inyong mga noo na magpapaalala sa inyo nang inilabas kayo ng Panginoon sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan.